Mga kwento ni Thelmo. Siyempre, ang sarap sa pakiramdam dahil malamig sa mata ng panyawan o makabuhay na tanim. Mamaya-maya pa, namilipit na lamang ako sa sakit sa lalamunan ko. Nakaramdam ako ng bigat sa katawan. Yung paningin ko pa ay nagkulay dilaw. Yung sakit sa lalamunan ko ay para bang gumagapang sa buo kong katawan. Sa balikat, sa pisngi, hanggang sa mga talampakan. Napaupo pa ako noon sa lupa at kung saan-saan ko na lamang iginagala ang kamay ko sa katawan ko. Para bang dinadakip ko at nilalapat ang kamay ko sa kung saang bahagi ng katawan ko ang masakit nun. Hindi ko alam kung bakit napakasakit ng katawan ko. Aminado akong nakatikim na ako ng panyawan. Pero ang ganoong reaksyon ay tila ba sobra-sobra na. Nakaranas na kasi ako ng pananakit ng ngipin at pinatakan din ng kuya ko ang mga mata ko nun. Hanggang lalamunan lamang ang sakit at nawala ang pananakit ng ngipin ko. Masasabing napakabisang gamot organiko ang tanim na ito. Pero hindi na yun magiging normal kung yung buong katawan mo ang mananakit. Inalalayan ako ng kuya ko. Dinala ako sa mas malinis na lugar. Pero kasabay noon ay hindi ko magawang makagalaw ng maayos. Napakasakit talaga ng katawan ko nun. Sa puntong yun ay nasa unahan na kami ng bahay ng kuya. May sakahan doon at may kamalig. Umupo ako sa papag ng kamalig hanggang sa hindi ko na kinaya. Humiga na ako at parang baliw na nagpagulong-gulong doon sa papag. Narinig ko pa ang sinabi ni Tatang Kiboy. Mukhang nakakapit na. Ang tagal niya namang sumuka. Paluin ko na ba ng buntot pagi? Yung hawak pala ng matanda at nagpakuryente sa akin nun. Buntot pagi. Na sa pagkakaalam nating lahat ay pangontra sa mga aswang. Napag-isip-isip ko noon na baka nga ako ay nahawaan. Nakuryente kasi ako. Marahil ay aswang na ako at asiwa na ako sa bagay na yon. Pero sa kabila ng mga naglalakbay sa diwa ko ay angat pa rin ang sakit na nararamdaman ko. Hanggang sa hinampas na lamang ako bigla ni Tatang Kiboy ng buntot pagi nun. Na siya namang nagpalala ng sakit sa katawan ko. Paulit-ulit akong inuundayan ng pagpalo. Bawat patama, abot utak ko ang sakit nun. Parang kinoryente ako. Marahil yun ang nararamdaman ng isang aswang sa tuwing tinatamaan ng buntot pagi. Sinasabi ko ito para na rin mabigyang detalye ang buhay ng isang aswang. Kahit papano'y malaman niyo lahat kung ano ba talagang nararamdaman nila. Hindi pa nakontento si Tatang Kiboy. Pinasandal ako sa haligi at kinapos doon. Bagsak ng ulo ko at walang tigil sa paghampas si Tatang Kiboy. Hindi ko man lamang narinig ang boses ng kuya ko. Hindi ko narinig ang pagsambik o pagtawag niya sa pangalan ko at sabihing itigil na ang paghampas dahil kapatid ko yan. Para bang simpatiko. Ginaganahan pa sa nakikitang pinaparusa ng kapatid. Isa lamang ang ibig sabihin. Para na akong kampon ng dilim na walang puwang sa lupa nun. Nagmakaawa ako nun. Naitigil na ang paghampas sa akin pero imbis na maawa ay mas nilakasan pa ang pagpalo. Sabi pa ni Tatang Kiboy, nagbabalat kayo lamang ako na nahihirapan. Mantakin mo, nagbabalat kayo daw ako. Parang hindi makatotohanan ng mga detalyeng inihayag ng matandang yon. Wika ko pa sa sarili ko. Ano to? Biruan?
Hanggang sa panandaliang natigil ako sa paghinga at natulala na lamang bigla. Paano ba naman kasi? Nakita ko ang tama ng buntot pagi sa akin. Mga latay sa paa at mga kamay ko. Umuusok pero unti-unting nawawala ang latay nun. Napagtanto ko na parang hindi ako nagkakasugat. Mukhang napaka-imposible naman ata. Makamandag ang buntot pagi at kung hindi ako nagkakamali, madampi nga lang ito sa inyong balat ay parang nakakasalugsog na. At may tila karayom na tumutusok sa aswang pa kaya. Yung pananakit ng katawan ko, panandaliang nawala. Nawari ba'y ininda ko na lamang yon? Sa kadahilanang nabalot ng pagtatakang isip ko. Hanggang sa magkaulirat ako. Pag-angat ko ng tingin, nakita ko ang asawa ng kapatid ko na si Elsa. Nakatayo lamang ito, habang nakatakip ang bibig at lumuluha. Nawari ba'y awang-awa sa akin. Si kuya na may nag-aakot na mga tipak na kahoy at tangkay. Nilagay ito sa gilid ng kamalig kung saan ako nakagapos nun. Maya-maya pa, dumura ng dumura sa hangin ang kuya ko at nagtawag ng mga kataga na hindi ko maintindihan. Aminado akong orasyon yon. Pero sino ba namang nakakaintindi wala nga akong alam. Basta kumikibot-kibot ang bibig ng kuya. Tapos yung isa sa mga bagay na dala ni Tatang Kiboy na nakalagay na sa papag, kinuha ng kapatid ko. Kung hindi ako nagkakamali noon ay maliit na garapa na kulay itim. Parang lagayan yun ng bitamina para sa bata. May dropper pa nga eh. Pinisil-pisil ng kapatid ko ang dropper at kinuha yun sa may botelya. Nakita ko ang laman ng dropper. Kulay dilaw na wari ba'y langis yun. Pinatak ng kuya ko doon sa tumpok na kahoy. Ewan ko ba. Basta, kung hindi ako nagkakamali, naaamoy ko noon ang langis na yon. Na siya namang nagdagdag pahirap sa akin. Napakatapang ng amoy. Napasimangot pa ang mukha ko dahil doon. Hindi ko naman magawang matakpan ang ilong ko gawa ng nakagapos nga ako noon. Pagyugyug lang ng balikat ang kaya kong gawin at paglingon. Pero ang ipinagtataka ko noon ay hindi man lamang nababahuan sila kuya. Walang reaksyon ng kanilang mukha na tila ba ako lamang ang nakakaamoy. Mabilis kong naisip na baka asiwa din ang aswang sa langis na yon. Sa kabuuan, pinagtanto ko na ako ay lehitimong aswang na talaga. Kayo ba? Anong naiisip nyo? Di ba aswang na nga? Tumigil naman si Tatang Kiboy sa pagpalo. Napagtanto siguro nito na hindi na ako tinatablan. Sinigaan ng kuya ko ang tumpok ng kahoy. Ang usok nito, nanuot sa kalamnan ko. Para ba akong sinisilaban kahit distansya naman ang apoy na yon. At mas lalong lumala ang amoy. Maging ang mga mata ko ay hindi ko na maibuka. Sumigaw ang kuya ko. Ang pagsigaw nito ay hindi nakatuon sa akin. Maging sa kanyang asawa at sa kaibigang si Tatang Kiboy. Salip, nakatuon sa sakahan ng kuya na wari ba'y naglalabas ng saloobin. Pero hindi ganoon ang narinig kong kataga. Kung hindi para itong pinaghalong salita at hindi ko makuha ang ibig sabihin nun. Parang nilayasan ng katinuan ng kuya ko. Matapos niya magsisisigaw, dumakot ito ng lupa at pinahid sa kanyang kamay at leeg. Diba, baliw lamang ang gumagawa nun. Baliw na seryoso ang mukha. Humarap ang kuya ko sa akin, tapos ay may inilabas itong nakakubli sa kanyang dibdib. Kwintas yun. At kung hindi ako nagkakamali,
Ang nakasabit dito ay parang ugat ng halamang pinatuyo. Nanlilimahid sa kintab. Tinanggal yon ng kuya ko. Hinalik-halikan. Maya-maya'y tinapat ito sa araw at muling nagsisisigaw. Kaparehang kataga ang narinig ko. Hindi ko pa rin naiintindihan. Kahit sa mga sandaling yon ay tumabi na sa akin ang kapatid ko. Nagtatalsikan pa ang kanyang laway sa mukha ko na hindi man lamang nakaramdam ng pagkahiya. Nakakadiri. Pagkatapos noon ay inihipan ni kuya ang kanyang daliri. Nakatitig lamang ako sa kanya habang lutang na lutang at lumilipad ang diwa sa pagtataka. Segundo lang siguro ang lumipas ay bigla na lamang akong napapitlag. Dinuro ako ng kuya ko. Napakasama ng tingin niya sa akin. Nakatutok ang daliri niya sa gitna ng mga mata ko habang kumikibot-kibot ang bibig nito. Unti-unting lumapat yon sa bandang ibabaw ng ilong. Amara, ang mararamdaman mo ngayon ay sakit na higit pa sa mamamatay na tao. Maging matatag ka, tiisin mo at huwag na huwag mong kakalimutang huminga. Huwag mo ring ipikit ang mga mata mo dahil sa oras na mangyari yon, ang kadilimang makikita mo ay hindi na mawawala pa. Isipin mo na lamang na lumilipad ang kaluluwa mo at hindi ka na magigising pa. Sambit ni kuya. Teka kuya, mamamatay ako? Bakit? Hindi ba halata na yun ang ipinapahiwatig ko sa'yo? Nang dahil yan sa kalandian mo at saksakan ng tigas ng ulo. Madala ka sana. Yan ay kung mabubuhay ka pang animal ka. Ilang beses na kitang pinapaalalahanan noon. Maikli lamang ang buhay natin kaya gampanan nating maayos ang pagbibigay buhay sa atin. Huwag mong sayangin. Pagkatapos noon ay sumigaw si kuya. 1, 2, 3. Hindi ko man lang alam na bibilangan niya pala ako noon. Kung kaya habang nangyayari yon ay huminga ako ng malalim. Pagkatapos ng pagbibilang, nanigas ang katawan ko na para bang binabad ako sa yelo. Kapag tinangka kong gumalaw ay sobrang sakit ng nararamdaman ko nun. Masakit pa sa patak ng panyawan, palo ng buntot pagi, at amoy noong langis. Kapag sumakit, parang mamamatay ang paningin ko. Yun bang tila napupundi ang mga mata ko? Kung kaya noon ay minabuti kong hindi na lamang talaga gumalaw pa. Akala ko dahil doon mawawala ang sakit na nararamdaman ko. Hindi pala. Ilang segundo lang, buong katawan ko ay tila ba binabalian nun. Dama ko ang mga buto kong tila gumagalaw, pero napakasakit. Hanggang sa namanhid ang bunbunan ko, at dito napansin kong bigla na lamang gumalaw ang buhok ko nun. Gumalaw talaga, lumulutang-lutang pa ito. Unti-unti ding humahaba. Yung mukha ko'y parang uminat. Kinapa ko ito at nagtaka ko. Naging magaspang kasi ang makinis kong mukha nun. Alagang-alaga ko yung mukha ko. Kahit pangit pa ito sa paningin ng iba pero nang mga sandaling yon ay tila ba hinahaplos ko ang isang papel de liha. Yung tuhod ko ay animoy nasunog dahil umitim. Kahit napakasakit ng katawan ko, nakapag-wika pa ako ng, "Anong nangyayari, kuya? Anong nangyayari sa akin? Aray ko! Ang sakit-sakit ng katawan ko. Pakiusap, kuya. Itigil mo na yan." Tinanggal na ng kapatid ko ang daliri niya sa noo ko. Dito pa lang ako nakagalaw ng tuluyan.
Pero ganoon na lamang ang panghihilakbot ko nang sabihin ni Kuyang, "Simple lang, Amara. Hindi mo ba napapansin? Wala ka bang alam? Kung nakikita mo lang ngayon ang kabuuan ng itsura mo. Sos Maria, aswang yang figurang yan. Kung hindi lalabas ngayon ang sumpa sa katawan mo, Amara, papatayin kita." Nagmakaawa si Ate Elsa. Hindi ko mano kasalanan na maging aswang. Hinawaan lamang ako. Pwede naman umanong gawan ng paraan. Kagaya umano ng ginamot niya noong nakaraang taon na hindi gumaling pero kinulong lamang ng pamilya niya at hindi pinatay. Sobrang taas ng tensyon ko noon. Pagiging aswang na pala ang nangyayari sa akin. Nakasimangot pa rin ang mukha ng kapatid ko. Mas pumangit at nakatitig ito na masama sa akin noon. "Tumahimik ka dyan, Elsa. Ibang aswang yon. Hindi katulad ng dumapo sa kapatid ko. Mabangis ang kaskas, kesa sa balbal na pipitsugin lang. Isa pa, huwag mong sabihin hindi niya kasalanan. Hindi mo kilalang kapatid ko, Elsa. Madumi pa to sa putik na galing sa kanal ng kubeta." Wika ni Kuya noon. Tanggap ko ang ibinabato sa aking masasakit na salita ng kapatid ko. Aminado naman akong totoo ang lahat. Kasalanan ko talaga ang lahat nun. Wari ba'y wala na akong mabuting nagawa. May dinukot ang kuya ko sa kanyang bulsa. Bilog na bagay ito. Kulay ginto at nilagay sa pagitan ng daliri ko sa paa. Matapos mailagay ng kuya, iniipit niya ang daliri ko. Napasigaw ako sa sakit nun. 10 ang bilang ng sakit na mararamdaman mo sa oras na pinisil ko pa ng pinisil to. Sambit niya. Inipit pa ng kuya ko ang daliri ko sa paa. Mas angat pa ang sakit nito kumpara nung una. Tagaktak na ang pawis ko nun. Umaaray na ako. Sumisigaw na ako ng masakit. Ang sabi naman ni kuya ay nasa 3 pa lamang na pagpisil ang ginagawa niya. Nasa 10 pang bilang na yon. Habang pinipisil pa ito ng 1 pang beses ay 4 na. At hindi lamang sakit ang mararamdaman ko sa daliri ko, kundi pati sa butsi ko. Sasabog umano at madudumi na lamang ako noon. Kasama dito ay ang pag-ihi ko ng wala sa oras. Kapag may kulog kasi umano, may ulan din. Tila ba ginaganahan pa si kuya sa kanyang ginagawa noon. Hanggang sa nakaramdam ako noon ng pagkaduwal, na tila ba may lalabas sa bibig ko. Sumakit ang tiyan ko. At maya-maya lang ay umagas ang bibig ko na wari ba'y gripong binigla ng pagbukas at natapon ng tubig. Ganoon kalakas ang pagsuka ko noon. Dito ay napatayo si kuya. Nagkatitigan sila ni Tatang Kiboy. Tumawa naman si Tatang Kiboy at ang sabi, "Ayun na. Nalabas mo rin. Kamuntikan ka pang matamaan ah. Tingnan mo yung suka niya. Kung yan na ba yun?" Saglit nagkaroon ng katahimikan. Ako noon, tapos nang sumuka. Si kuya naman ay tinitigan ng malaputik na likido na nagkalat sa papag ng kamalig. Napatakip ng ilong si Ate Elsa dahil sa kakaibang amoy noon. Hindi siguro nito kinaya kaya bahagyang lumayo. Maging ako ay naamoy ko ang nagkalat na yon na galing mismo sa sikmura ko. Napakabaho. Masahol pa sa baho ng kulob na imbornal. Ang lansa pa nito, Sir Seth, ay kulay itim. Yun bang parang tinta at kumikinang-kinang pa. "Ito na nga, Tatang Kiboy. Kalagan mo na siya." Mungkahi ni kuya. Nawala man ang pananakit ng katawan ko maging ang pagbabago.
At yung buhok na lumulutang ay bumalik na rin sa normal. Pero napalitan naman ang lahat ng yon ng matinding pagkapagod. Matapos makalas ni Tatang Kiboy ang nakataling lubid, hinayaan ko na lamang ang sarili kong matumba. Hindi ko na nagawang makatukod pa. Lupaypay na lupaypay ang katawan ko. Doon ay hindi ko na namalayang nakatulog na pala ako noon. Pagkagising ko noon ay nasa bahay na ako ni Kuya. Iba na ang suot kong damit at nakahiga ako sa sala nila na nilatagan ng banig. Nang mga sandaling yon ay gabi na. Madilim na sa labas ng sipatin ko ang bintana. Iginala ko ang paningin ko noon at nakita ko ang pamangkin kong babae. Tumatakbo ito sa sala, naglalaro. Tinangka kong tumayo pero hindi ko maramdaman ang katawan ko. Kahit anong gawin ko, hindi ko maigalaw ang mga kalamnan ko noon. Nakita ko si Kuya na paparating. Nagmula ito sa kusina. May bitbit na plato at nakita ko pang umuusok yon. Palamigin muna natin yung lugaw. Lagyan natin ng laman yung tiyan mo. Nga pala, kamusta na yung pakiramdam mo? Tanong ni Kuya at umupo ito sa tabi ko. Sabi ko naman ay para akong binagsakan ng mabigat na bagay. Tinanong ko siya kung anong nangyari, kung naalis na ba ang pagkaaswang ko. Yun ang unang pumasok sa isip ko, Sir Seth. Ang pagiging aswang ko lang naman ang sentro kung bakit ako nakaranas ng ganung parusa. Ayon naman sa kanya, tanggal na umano. Magpasalamat ako at natanggal dahil kung hindi pa, papatayin niya talaga ako noon. Ang nangyayari sa inyo yun, siguro naparalisa lang naman yung katawan mo. Naapektuhan yung mga kaugatan mo maging ang utak. Noon pa man siguro hindi na kaila na sira na yung utak mo eh. Kaya kapag hindi ka na nakatayo pa, yun na yun. Asahan mo ng panghabang buhay yan. Pero ayos diba? Napagaling ka. Ayos na ayos na maging pasaway diba? Ano na? Bakit parang iiyak ka dyan? Banat ni Kuya sa akin nun. Tunog pa biro ang pagbigkas na yon pero napakaseryoso ng mukha niya. Sino ba namang hindi iyak? Isipin mo habang buhay ka ng paralisado. Iniisip ko noon na dapat ay namatay na lamang ako. Hindi pa natapos ang pagsasalaysay ng kuya ko. May nabanggit pa ito na mas lalong nagpaalala sa akin noon. Hindi titigil si Luis. Hahanapin ka niya. At kung hindi ako nagkakamali, papatayin ka niya, Amara. Alam kong alam ni Luis na hindi ka naaswang. Maging ang buong angkan niya ngayon. At dahil nagkaroon ka ng koneksyon sa kanila, posible ang mga sinasabi ko. Papatayin ka at hindi ka titigilan sa kakahanap. Isipin mo yung gulong pinasok mo, Amara. Isipin mo kung gaano kalala ang pinsala na maidudulot ng pagiging pasaway mo. Maging yung pamilya ko, damay na. Pasalamat ka na lang. Nagkaroon pa ako ng awa kahit konti. Hindi na ako nagsalita nun. Umiyak ako ng umiyak. Pero ang tanong, para saan naman ang iyak na yon? Wala. Wala din akong mapagpipilian. Napagaling nga ako pero para namang patay dahil naparalisa. Bagamat nabigyan ng pagkakataon, pero may nakaamba pa ring panganib. Sabihin na natin kahit saang panig ako tumingin. Patay pa rin ang kakalabasan. Puro na lang patay ang binanggit ng kuya ko. Hindi ko man lang narinig ang katagang pag-asa. Pero tinatagan ko ang sarili ko. Pinilit kong lumaban noon. Hindi para magbalik ulit sa buhay na basura, kung hindi ang pagsuko at pagbabalik sa pananampalataya. Idinarasal ko noon na kapag ako ay nabigyan pa ng pagkakataon, magbabagong buhay na ako
Bahala na kung hindi magbago ang pangit at malandi kong muka. Bahala na kung ganun pa rin ang tingin sa akin ng mga tao noon. Ganoon na lamang ang pasasalamat ko dahil makalipas lamang ang ilang araw ay naigagalaw ko na mga kamay at paa ko. Para bang himala. Hanggang sa naglaon, nakatayo na ako at nakapaglakad. Unang pumasok sa isip ko, magsisimba ako noon. Ginawa ko naman yon. Katunayan ay nagtungo pa ako ng Cebu. Nagsimba ako sa simala at bumili ng iba't ibang uri ng kwintas. Ang inuuwian kong bahay noon ay ang bahay ni Kuya. Hindi ako umalis. Pinili kong manatili. Ito ay upang ipakita sa kuya ko ang buo kong pagbabago. Unti-unti ding naging magaan ang pakikitungo niya sa akin noon. Yun bang nagkaroon na siya ng tiwala. Sila Mama Puning at Papa Umol, nasilayan na ako. Bumisita mga ito. Sinabing umuwi na ako pero umiling ako noon. Gusto kong magbakasyon sa bahay ng kuya ko ng mahabang panahon. Nagkaroon na rin ako ng trabaho sa isang establishmento sa lugar na yon. Hindi ko na lamang itidetalye dito ang pinagtatrabahuhan ko pero marangal na ito. Baka iniisip niyo dyan, nasa klabo katulad pa ako ng dati na ibinibentang sarili ko eh. Kagaya ng sabi ko, nagbalik na ako sa pananampalataya. Sana naman ay magbago na rin ang pananaw niyo sa akin. Kaya hanggat maaga pa, sa kung sino man dyan ang katulad ko, magbago na kayo. Naging masaya ang mga panahong yon. Pero akala ko ay doon na nagtapos ang bangungot sa buhay ko. Nakalimutan ko ang sinabi sa akin ng kuya. Nahahanapin ako ng pamilya ni Luis. Bagay na nagkamali ako sa pagkalimot ko noon. Isang gabi, habang natutulog ako sa sala ng bahay nila kuya, nagulat na lamang ako nang makaramdam ako ng kakaiba sa sarili ko. Pamilyar sa akin yon. Yung bang maalinsangan, may amoy, na kung hindi ako nagkakamali ay kaparehas ng amoy noong makita ko ang aswang sa ilalim ng silong nila Luis. Sa pagkakaalala ko, lampas alas 12 na yon. Marahan akong tumayo pero habang nangyayari yon, ay nagsisimula ng lumakas ang pagkabog ng dibdib ko. Nagtayuan na rin ang balahibo ko sa katawan. Damang-dama ko yon. Hindi ba kapag nagtayuan ang balahibo nyo, parang may umihip sa batok nyo? Ganon na ganon. Nga pala, kamuntikan ko na makalimutan. Ang postura pala ng bahay nila kuya ay sementado ito. Isang palapag lang. Sakto sa laki, may isang silid at malawak na sala. May pinto patungo sa tugkaran at may pinto din patungo sa likuran, na kung saan naroon ang kusina at banyo. Malalayo ang kapitbahay nila kuya. Siguro ang pinakamalapit lang ay ang bahay na magulang ni Ate Elsa. Pero ektarya naman ang pumapagitan. Matapos kong makatayo ay sumandal ako noon sa dingding. Pinapakiramdaman ko ang labas ng bahay. May naririnig akong mahinang kaluskos. Naroroon ito sa bintana banda. Wari bang may tao sa labas at sumisilip sa siwang nun. Sasabog ng dibdib ko noon sa sobrang kaba. Nahihiya naman akong gisingin sila kuya kung kaya't minabuti kong magtiis na lamang. Hanggang sa mawala yung kaluskos. Nawala din ang pag-alinsangan maging ang kakaibang amoy. Naglaho nun. Kung kaya kaagad kong inisip na maaaring umalis na ang aswang. Pero hindi ako kampante nun hanggat hindi ko nakukumpirma. Binuksan ko ang pintuan. Dinungaw ko ang labas. Limitado ang aking natatanaw dahil napakadilim. Hanggang sa bulwagan lamang ang nasisilayan ko noon pero sa malayo. Hindi na.
Hindi ko nga makita ang mga puno doon. Lumabas ako ng bahay. Hinahanap ko pa ang tsinelas kong pudpod dahil kinagat ng aso. Nagantay ako ng ilang sandali sa labas ng bahay hanggang sa napili ko nang bumalik sa loob. Nang tumalikod ako, nakarinig na lamang ako ng boses nun. Nanlaki ang mga mata ko. Pamilyar sa akin ang boses na yon. At kung hindi ako nagkakamali, galing ito mismo kay Luis. Kagad akong naglakad papasok. Kaso, may humarang sa akin nun. Si Luis ito, na mabilis pa sa kwitis na bigla na lamang sumulpot sa harapan ko. Nakapatong pa ang daliri nito sa bibig. Pinandidilatan ako ng mata. "Huwag kang maingay," sabi niya. Hindi ko alam kung bakit tila hindi ako makapagsalita. Dinidiktahan ko ang sarili kong sumigaw pero hindi bumubuka ang bibig ko noon. Parang may nag-uudyok na wag akong sumigaw. Marahang isinara ni Luis ang pintuan. Matapos noon na hinawakan niya ang kamay ko, nagsimula kaming maglakad. Para akong asong sumusunod lamang sa kanya. Hindi naman siguro kalandian yon. Dahil sa matagal na kaming hindi nakikita. Hindi din dahil sa namimiss ko siya dahil alam ko sa sarili ko na kinamumuhian ko si Luis noon. Pero parang ang gaan ng loob ko noon. Nang makalayo na kami, nagbukas ang ilaw sa bahay ng kuya. Nagliwanag ang lugar. Sa mga sandaling ito ay hindi ko pa rin mahinto ang paglalakad ko. Nagpatuloy lamang sa anod ng paghila sa akin si Luis noon. "Hoy! Hoy! Yawa!" sigaw ni kuya. Matapos noon ay tila doon ko palang nadidiktahan ang sarili ko. Kumalas ako kay Luis at sinampal ko siya. Umatras ako hanggang sa tumakbo pabalik ng bahay. Samantala, paparating naman ang kuya. Kinilabutan ako noon. May bitbit ang kuyang itak. Dumaan ito sa akin at sinalakay si Luis. Ipinikit ko na lamang ang mga mata ko noon. Nakarinig ako ng pag-ungol. Inaasahan kong si Luis na yon. Pero nang idilat ko ang mga mata ko, nagulat ako. Gumagapang sa lupa si Kuya Bong at wari ba'y hirap na hirap ito. Si Kuya Bong pala ang umuungol nun. Tinawag ako ni Luis. Ang sabi niya ay sumama daw ako sa kanya dahil kung hindi ay papatayin umano niya ang kapatid ko. "Huwag kang sasama. Diyan ka lang. Huwag kang lalapit dito." Galit na sabat ni Kuya. Marahang tumayo si Kuya Bong. Dinampot nito ang itak at dinuro kay Luis. Narinig ko naman si Ate Elsang sumisigaw. Pagtanaw ko sa bahay, nakita kong tumatakbo si Ate Elsa at patungo ito sa ibang direksyon. Batid ko na noon na si Tatang Kiboy ang pupunta ni Ate noon. Pagbalik ko naman ang tingin kay Kuya at Luis, nakita kong tinataga ni Kuya ang dati kong kalaguyo. Nakakakilabot ang bawat pagtaga ni Kuya noon. Pero magpaganon pa man, hindi tinatamaan si Luis. Napakabilis niya. Naiilagan ng walang kahirap-hirap ang pagtaga ni Kuya. Pinili ko noong magdampot ng bato. Lumapit ako at binato ko si Luis noon. Dahil siguro sa abala siya kay Kuya ay hindi niya nalaman ang ginawa ko. Natamaan si Luis at sa mukha pa ito. At dahil sa lakas noon ay nakita kong nagpasuray-suray si Luis hanggang sa napuruhan siya ni Kuya. Kitang-kita ko ang pamumuti ng kamay ni Luis noon. Nawari ba'y taba ito? At ilang sandali lamang ay sumirit ng dugo doon. Patuloy siyang inuundayan ng pagtaga ni Kuya hanggang sa naalala ko ang buntot pagi.
Hindi ko lubos maisip noon kung bakit hindi buntot pagi ang dinala ni kuya. Dali-dali akong umuwi ng bahay. Nakasalubong ko naman sina Tatang Kiboy at Ate Elsa noon. Ang sabi ko, nakikipag-away si kuya sa aswang. Nagtanong naman sa akin si Tatang Kiboy kaya ayon. Sinabi kong buntot pagi ang kukunin ko noon. Nahiya na lamang ako nang magwika siya ng, "Huwag mo nang kunin. Hindi tatalabang buntot pagi. Hindi nga tumalab sa'yo, di ba? Paano pa kaya sa lihitin mong aswang na yan?" Napahinto ako noon. Natuliro at napakamot ng ulo. Tama nga naman. Dahil hindi umubra sa akin ang palo ng buntot pagi. Hindi na lamang ako kumibo pa. Si Ate Elsa ay pumasok ng bahay at naririnig ko pa noon ang pag-iyak ng pamangkin ko. Sumunod ako kay Tatang Kiboy. Uugod-ugod man ito pero halatang napakatapang. May kung ano pa itong bitbit na parang kutsilyo pero maikli lang. "Bong! Bong! Itong gamitin mo!" Mungkahi ng Tatang Kiboy. Inihagis niya kay Kuya Bong ang patalim na yon. Para bang nasa pelikula. Himalang nasalo naman ni Kuya ito at kaagad binitawan ng itak. Kitang-kita ko kung ano ang reaksyon ni Luis, na para bang nataranta ito nang iduro sa kanya ang maikling patalim na yon. Takot na takot ang mukha niya. Si Tatang Kiboy naman ay hindi ko alam kung anong ginagawa. Basta may kung anong binabato-bato na wala naman. Yun bang hinahalikan ng kamay, tapos labay ng labay rito. Maya-maya pa, lumuhod sa lupa si Luis. Namilipit na lamang ito bigla. Kahit pa man hindi pa siya nilalapitan ng kapatid ko at sinaktan nun. Sobra akong namangha nun. Kung hindi ako nagkakamali, ay dahil yun sa ginawa ni Tatang Kiboy. "Patayin mo na! Dali! Bahala na kung anong susunod na mangyari!" Mungkahi ni Tatang Kiboy. Tumango lamang si Kuya. Tinarak pa ang patalim na yun sa lupa. At pagkabunot nun, lumapit na ito kay Luis. Pinagsasasaksak ni Kuya ang kalaguyo kong aswang. Kitang-kita ko kung paano bumaon ang bawat pagsaksak sa katawan. Kinilabutan ako nun. Nakaramdam ako ng pagkasuka. Marahil dahil sa nerbiyos. Ilang saglit lang ay sinipa ni Kuya si Luis nun. Dahilan namang natumba ito sa lupa at nawalan ng buhay. Hindi ko alam pero bigla na lamang akong naawa. Kahit papano'y nagkaroon kami ng ugnayan. Kahit aswang siya, mabait naman. Sadyang hindi nga lang magandang isipin na magkakaroon ka ng ugnayan sa isang aswang. At naging karelasyon mo pa ito. Lalong-lalo na't hinawaan pa ako para maging katulad nila. Akala ko pa naman noon pagkatapos mapatay si Luis ay magiging panatag na ang Kuya. Kaso, nakita kong balisa ito at wari ba'y natataranta. "Anong gagawin ko dito, Tatang Kiboy? Sigurado mapagkakamalan akong kriminal. Walang ibang bahay na malapit, oh. Amin lang." "Sus Ginoo, nakikipagpatayan ka tapos ngayon natatakot ka. Albularyo ka, Bong. Alam mong dapat gawin." "Ha, itong lalaking to. Sige, ako na bahala. Total matanda na ako. Ako na lang ang aamin na ako ang pumatay." "Oo, hindi naman kaya ilibing natin yan." Wika ni Tatang Kiboy. Lumapit ang matanda sa labi. Pero napahinto na lamang bigla at nagkatinginan sa ibang direksyon. Ang Kuya ko naman ay parang nanigas ang katawan. Nakatingin din ito sa kung saan nakatingin si Tatang Kiboy. Dala ng pagtataka, sinipat ko yon. Maniwala man kayo sa hindi. Nakita ko ang tatay ni Luis na si Timoy. Nakabuntot din ang kapatid na si Isabel. Wari ko pa sa sarili ko.
Lagot na. Lumusob na ang pamilya. Akala ko noon ay may gagawing hindi maganda ang mga ito pero marahan lamang lumapit sa labi ni Luis noon. Nakita kong umiyak ang tatay Timoy at si Isabel. Pero hindi galit ang mga ito. Sina Tatang Kiboy naman at kuya ay hindi gumagalaw. Nakatitig lamang sa kanila. Hanggang sa nagsalita si Tatay Timoy. Ay nako Luis, sinabi ko naman sa'yo, ipinagsisiksikan mo pa talaga kay Amara ang pag-ibig mo na hindi naman karapat-dapat. Ayan tuloy, yun ang sinapit mo. Mga kaibigan, lilinawin ko lang para magkaintindihan tayo. Kapag nagkagusto ang angka namin sa isang tao, kailangan din maging aswang ng taong yon. Napakahirap kasing isipin na tao ang kabiyak. Delikado yan para sa amin. Kaya yun, hinawaan namin si Amara. Pero labag pala to sa kanya. Akala ko kasi tanggap ni Amara maging aswang kaya pinayanggaw ko siya kay Isabel. Pasensya na. Humihingi ako ng paumanhin. Wala kayong dapat ikabahala. Tanggap namin ang sinapit ni Luis. Ito naman talaga ang tadhana namin. Ang mamatay sa kamay ng tao. Wika ng Tatay Timoy noon. Binuhat nito si Luis na animoy nagbuhat lamang ng magaan na bagay. Hindi nakaila dahil aswang naman sila. Sobrang sakit ng dibdib ko noon na para bang kinurot ito dahil sa tindi ng konsensya. Mabuting aswang pala ang pamilya ni Luis. Taliwas ito sa mga nabanggit ni Kuya Bong sa akin noon. Lumisan ang pamilya. Lumapit naman sa akin si Kuya. Nakangiti pa pero umiiling-iling na. Lumuluwa ang mga mata. Tingnan mo nga naman Amara. Baka iniisip mong walang dapat sisihin. Siguro kung matino kang tao noon, hindi mo kasalanan to. Lang yung buhay ito. Nakapatay pa ako ng aswang na mabuti. Sana pala hinayaan na lang kita maging aswang nang maging mabuti ka rin. Nakita mo, maging ang aswang may kabutihan ng patino. Tao pa kaya? Ikaw kasi hindi ka tao eh. Masahol ka pa sa... Diyos ko, mabaging langit. Sana mapatawad niyo ako. Wika ng kuya ko nun. Wala akong maisip na may isagot sa kuya ko. May punto siya. Kasalanan ko to. Dahil sa akin ang daming nangyari. Mula pa sa pagkamatay ng magulang ko hanggang sa mga sandaling yon. Kasalanan ko ang lahat. Hanggang sa ngayon ay bitbit ko ang alaalang yon. Kaya't nang magkaroon ako ng pamilya at anak, dinisiplina ko talaga ang mga anak ko. Panay abiso at kwento sa kung anong sinapit ng isang pariwarang tao. Isa din sa dahilan kung bakit ako napasulat sa inyo. Dahil gusto kong malaman ang opinyon nyo. Bagamat hindi totally katulad ng pinagdaanan ko, pero alam kong may ilang mga sulok na kapareha ang naranasan ko. Malaki ang pinagbago ko matapos noon. Sa kabutihang palad, kahit nasa abroad ako ngayon, ang naiwang pamilya sa lugar namin ay nasa maayos na kalagayan. Kumbaga, swing ito sa pinagdaanan ko dati. Kung gaano kasalimuot yon, ganun naman kaganda ang kinalabasan sa kasalukuyan. Hanggang dito na lamang po. Wala na akong maidadagdag pa. Tapos na ang yugto ng buhay ko na may kinalaman sa mga aswang.